na naman ang mga balita matapos ang matapang o mas tamang sabihing panira na pahayag ni Akbayan Representative Percy Sindania kung saan sinabi niya na makakatulog na ng mahimbing ang taong bayan kapag na-impeach si VP Sara Duterte. Pero tika lang, seryoso ka ba, Congressman? Sa dami ng problema ng bansa, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, kahirapan at peace and order, ang impeachment ni VP Sara ang solusyon para makatulog ang taong bayan? Hindi ba't insulto ito sa tunay na nararamdaman ng mga Pilipino? Ang mga ganitong pahayag ay hindi lang bastos, kundi puno ng politikal na motibo. Halata ang layunin, siraan, pabagsakin at hadlangan ang sinumang may apelyidong Duterte. Isang klasikong halimbawa ng desperado at makasariling politika. Ang tanong ng marami, ano ba talaga ang dahilan kung bakit gustong paalasin si VP Sara? Dahil ba sa katiwalian o kapabayaan o dahil hindi siya sunod-sunuran sa iilan? Mga kababayan, sa kabila ng mga isyu at pilit ibinabato sa kanya, wala ni isang kasong katiwalian na napapatunayan kay VP Sara. Ang confidential funds, legal, aprobado sa budget, ginagamit para sa seguridad at operasyon ng kanyang opisina. Hindi ito pambayad ng spa o pamasahe sa Europe gaya ng ibang opisyalis. Habang ang ilan ay abala sa paninira at pagpaipal sa media, si VP Sara ay tuloy-tuloy sa trabaho. Suporta sa mga guro at paaralan, programa for peace and order, advocacies for mental health and child protection, pagbibigay respeto at suporta sa kultura ng mga Pilipino. Pero imbis na kilalanin ang mga nagawa niya, may ilan na tila dedikado sa demolition job. Tila may script, may agenda, at may mga tao-tauhang ginagamit para ibagsak ang sinumang hindi nila kontrolado. Sabi nga ng mga vloggers, kapag Duterte ang apelyido mo, automatic target ka ng mainstream bias. Kung makakatulog man ang taong bayan, hindi yan dahil sa impeachment. Makakatulog ang mga tao kapag may pagkain sa hapag, may trabaho ang magulang, ligtas sa kalsada sa droga at kriminalidad, hindi kontrolado ng oligarkiya ang gobyerno. At iyan ang pinaglaban ng Duterte leadership na ipinagpatuloy ni VP Sara. Kaya para kay Congressman Percy Sindania, isang paalala, ang posisyon ay hindi para sa kamera at kasikatan. Ang trabaho nyo ay maglingkod, hindi manggulo. At sa mga patuloy na naninira kay VP Sara, hindi lahat ng Pilipino ay nadadala sa scripted narratives. Maraming gising na, marunong nang mag-isip, at hindi na basta-basta nagpapagamit. Panoorin natin ang video sa iba pang balita at sa ibang informasyon. Nasa ating linya ngayon si Representative Percival Sendanya ng Akbayan Party List. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Opo, salamat po sa inyo pong panahon. Sir, kayo po ang inyong grupo ang unang impeachment complaint, di po ba? Tama po, Manong Ted, na Akbayan po ang nag-endorse ng first set of impeachment complaints mula po sa ating mga citizen complainants. Opo. Nagmansa rin na po ito noong January 2. Isang buwan na po mula ng ating final, Manong Ted. Oo nga po, no? So, ano po ang sinabi po sa inyo ng SecGen? Dahil hanggang ngayon po, mukhang wala pang referral ito sa tanggapan po ni Speaker para po sa kaukulang pong pagkalendar. Well, ang ating po nakukuha na balita mula po sa House of Representatives, 3 months po yung public statement ng House leadership, particular po ni SecGen, ay meron pa daw pong hinihintay na isa pang impeachment complaint. So kung magkakataon po, Manong Ted, ito po yung pang-apat na impeachment complaint na allegedly daw po, ito daw po ay mag-emanate mula sa mga kasama natin sa House of Representatives. So, tulad po nung sinabi sa amin noong December, nung kami nag-file, after the first impeachment complaint, hinihintay daw po ng second, tapos hinihintay daw po ng third. So ito pong unang 3 impeachment complaints, lahat po ay na-file for the Christmas break. So umaasa po tayo, Manong Ted, na sa pagbabalik natin sa session dito pong January ay matatransmit na po at ito sa Office of the Speaker kasi nga po mukhang masyadong napakatagal na
noong higit isang buwan. Kahit nga ba meron pang Christmas break na nagdaan para po ito ay maupuan doon sa Office of the Secretary General. So ang status po, hindi pa gumagalaw ang baso, Manong Ted. Yung nga po, no, kasi nga si Sec Jen mismo ho ay aming nakakapanayam at sinasabi nga niyan dahilan, may mga umano'y lumalapit sa kanya ng mga congressman na gusto pong isulong yung pong isa pang mode ng complaint na mas mabilis nga, di ba? Yung hindi nadadaan po sa kaukulang pong hearing ng Committee on Justice. So, sir, ngayon po ay Huwebes, wala na po kayong plenary session, and then tatamaan pa kayo ng holiday sa Chinese New Year malamang po next week. Kapag ating kinuwenta yan hanggang Feb 7, tangi po siguro mga 6 or 7 days na lang ang inyong plenary session days. So, ano po ang inyong pangitain dito po sa inyong impeachment labang kay VP Sara? Ayun, Manong Ted, yung pong nabanggit ninyo na totoo, wala tayong session ngayon. Next week, 2 araw lang ang session, and in the week after that, 3 days. So, andito po tayo sa last 5 session days. Kumbaga po sa basketball, nasa last 2 minutes na po tayo dito sa ating laban para panagutin si VP Sara sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya nga po ang panawagan namin, kasama yung ating mga complainants from the first batch of complaints ay iyakin na po ng House of Representatives to mobilize yung necessary number of members of the House para po ma-fast track. Kasi sa totoo po, tama kayo, Manong Ted, wala nang panahon para dumaan sa regular route. Nadadaan pa ng Committee on Justice to determine sufficiency in form and substance. Muli po, kanawagan tayo na diinan na ng leadership ng House of Representatives para we get the 103 signatures for any of the complaints, whether yung first, second, third, or even yung fourth, nang sa ganun po ay ma-transmit na natin ito sa Senado. Nananawagan lang po kayo. Wala pa talagang ngayon, nagkukusa po na kumbaga kumausap sa mga miyembro ng Kamara. Meron bang prepared na talaga na complaint na pipirmahan ng mga hinahangad nyo na 103 legislators? O ano ho ba talaga ang totoong nangyayari dyan sa Kamara? Sa ngayon po, hindi tayo aware kung meron na itong sinasabi ng force, kung may umiikot na nagpapapirma. Pero po tayo, sa first impeachment complaint, tayo po ay patuloy na kumakausap ng ating mga kasamahan sa House of Representatives. Alam niyo naman po, Manong Ted, bilang dating representative, talagang one-on-one, madalas yung engagement sa House. Pero kahit na meron kang one-on-one engagement sa mga kasamahan natin, ay minsan, because this is very politically sensitive, kailangan din ng pampalakas ng loob ng mga kasamahan natin, step up at pumirma na doon sa impeachment complaint. At nakikita namin, ang critical dito will be yung diin ng ating pong House leadership para po magbigyan ng lakas ng loob yung ating pong mga kasamahan sa House of Reps na finally ay pumirma na at pag-endorse, whether sa complaint natin o doon pa sa effort impeachment complaint. Congressman, sa ngayon po ang realidad nga, 'di ba? Panawagan ng presidente na nanawagan din po yung INC na wag nang ituloy itong impeachment. Matapos po itong mga pangyayaring ito, napapansin din po namin na kami po nagmamasid sa mga nangyayari diyan na ultimo yung House Committee on Good Government tumigil na sa investigasyon nila. Hindi pa ito sinasarhan, 'di ba? Meron na bang committee report? Yung usapin po ng pag-iimbestiga nila sa confidential fund ni VP Sara, parang ang pakiramdam namin talagang nandahil sa sinasabi ni Presidente at panawagan po ng ilang sektor, kaya ho talagang stagnant na itong complaint ninyo. Ganun ho ba talaga din ang nangyayari po sa inyo pong palagay dyan sa Kamara? Sa palagay po namin, tayo po dun sa first set of impeachment, first impeachment complaint, nakita po natin na ito nangyayari ngayon sa labas ng House of Representatives. Yung political climate natin is the opposite. Maari nga pong yung nangyayaring mga recent developments ay actually made the impeachment complaint more compelling. Lalo na po, lumabas nga po itong survey na sinasabi na higit kalahati ating mga kababayan ay sumusuporta para panagutin si VP Sara sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. So while may ganun pong pressure from other group at meron pong ganung pronouncement mula sa Malacanang, nakita naman po natin na mayroong mandato yung House of Representatives from
our people, sa mga mamamayan na sinasabi na ganito ang kanilang pagtingin, ganito ang kanilang posisyon, at may moral obligation ang leadership ng House na maging decisive, mapagpasya para po aksyonan yung impeachment complaint natin na mayroong growing public support. Sa totoo lang din po naman, kahit na mayroong survey, ang SWS, no, na sinasabi nga mas nakararami na mga Pilipino ang gusto po na matuloy ang impeachment process na iyan, but at the end of the day, it's going to be the individual decision of the members of the House. So going back sa question ko ngayon, ano po ba ang di ba nag-uusap-usap naman kayo dyan, Congressman, di ba? Kayo po ay lagi naman sigurong present, no? Sa mga session dyan. Ano ba ang pinag-uusapan talaga? Para lang maging makatotohanan tong ating usapan na ito at panayam, ano ba talaga ang desisyon na ho dyan? Kasi kung yan ay uusad, matagal nang umusad yan. Totoo po, Manong Ted, ako po ay araw-araw pumapasok kasi ako po yung pinakabagong miyembro ng House of Representatives. So tayo po ay nag-oath lamang noong Setyembre, halos ngayong buwan na ito, 4 months pa lang po tayo at everyday po talaga sinusulit natin yung remaining days kasi para pinagkasta natin in 9 months or 6 months of session, yung 3 years po na nawala sa atin. At doon sa araw-araw ko pong pakikipag-usap, doon ko po na-sense na marami sa ating mga kasamahan ang isasabi na supportive sila, hindi pa nga lang sila handa to come out. Kaya nga po yung hinahanap natin ay yung moment for them to be able to master the political will at courage. At hindi po nakatulong yung nangyaring mobilization kasi may kanya-kanya din po silang laban at the local level. So kaya nga po ulit sinasabi Manong Ted, kung didiinan ito ng House leadership, marami po ang lalabas at sigurado akong lalagda doon sa ating impeachment contest. So sa dulo, confluence po siya ng maraming factors. Ang panasisense sa ating mga kasama ay supportive naman sila, kaya lang ay hindi pa sila handang lumabas. So mukhang yung go signal, mukhang yung diin ng House leadership to spread the difference for the impeachment complaint. So without that po, mukhang mahirapan tayo na i-draw out from the woodwork yung ating mga kasamahan, House of Reps, to sign and endorse the impeachment complaint. Okay, may tanong na po si Chacha. Oo. Congressman, yung sinasabi niyo po na marami po kayong kasama sa Kamara ang supportive but hindi pa sila handa to come out. May kinalaman din po ba ito dito sa nakaraan lang na pangyayari kung saan may peace rally na naganap? So baka may ilan dyan sasabihin di ready to come out pero ang totoo natatakot mawala ng boto, mabawasan ng boto? Maaari pong tuloyin na hindi siya given po yung context na palapit tayo sa election campaign, halos election campaign na in 3 weeks time. Tapos ano ko ikaw ay isang rep na highly contested yung iyong local seat, no? So, very important political consideration yung mawalan ka ng boto sa iyong locality. But yung mandato ng, 'di ba, ng mga kongresista ng Kamara, hindi nila magagawa kung ang uunahing isipin ay yung mawawalan ng boto. Napakahalaga po talaga nung both mandate at kayo ma-re-elect ka sa same position para maipagpatuloy mo yung ginagawa para sa iyong distrito o iyong party list group. Opo. Sige. So, Congressman, ano lang mo ito, no? Kumbaga, yung po kasing sagot po ninyo, kayo pa rin umaasa, yung House leadership, umaksyon dito, di ba? Dinggin yung naging resulta ng pagtatanong sa mga kababayan natin tungkol sa impeachment, etc. Pero sa realidad ngayon, ano po talaga? Tingin po ba ninyo, itong remaining session days hanggang Feb 7 po, ano ho ang inyong damdamin dito? Hindi ho talaga ito. Ibabaon na mas nanaisin nyo ba na hindi na ito aktuhan ng SecGen? I mean, as in, hindi niya ito i-refer sa speaker para hindi matawag na initiated na yung impeachment complaint. Otherwise, kapag ito'y na-initiate na, magbibilang na po tayo dito. Kapag hindi ito nag-prosper, may 1 year na po na ban for another impeachment complaint laban kay VP Sara. So yung 20th Congress, sa loob ng 1 taon, they can no longer proceed with any impeachment complaint against the Vice President. Sa ngayon po, Manong Ted, ang inaasang ating pong hangad, particular po itong makasama natin sa first impeachment complaint, kasama lamang po kami lahat. Thursday ay magkaroon na po ng fast-track process na binabanggit natin kanina. Pumirma 103 members of the House of Representatives to any of the complaints at ito po ay matransmit na agad sa Senado. At
again, kung may political will, kakayanin ito dun sa last 5 remaining session days of the House of Representatives. Manong Kadidi Sasa. Okay, so ang inyo pong kumbaga, ang inyong damdamin ay ano na pa rin po, no? Umaasa kayo na aaksyon pa rin and political will para matuloy na ito at ma-transmit sa Senate. But theoretically po, that is impossible, no? So sabihin po kung dadaan ito doon sa proseso na magkakaroon pa po ng pagdinig sa Committee on Justice. So, to again reiterate my question para po makuha ko po yung inyo pong sagot dito po sa akin binabanggit. Kasi, Congressman, theoretically po, di ba, isinasaad po sa ating ang saligang batas na dapat po, kapag po nakatanggap ng impeachment complaint, ang SecGen, dapat po within 10 session days, from filing, dapat po ito'y kaagad nang ma-refer sa proper committees within 3 session days. At yun nga po yan, para mo matawag na initiated na yung impeachment complaint. Tinanggap ni SecGen ito, kayo po December 2, December 4 yung pangalawa, and then December 19 yung pangatlo. So kung sakasakali po kasi na ito'y ma-refer na, ma-initiate na, matawag na po na initiated na, magkakaroon ng 1-year ban Di po ba? Alam niyo po ba yon? Opo, yun po Opo. yung ating House rules, Manong Ted, pagdating sa Yes, impeachment complaint. Opo. Consistent with the Opo. provisions of the Sige, Constitution. so ano po Yung po sinasabi ng House rules, sorry po Manong Ted, yung sinasabi nga po ng House rules natin, dapat upon receipt, the Secretary should immediately transmit it to the Office of the Speaker, and the Speaker has 10 session days para po ito i-take up sa plenary. Correct po. Yes sir, Yes sir. And yun nga po. So kung ano ho bang inyong legal dito strategy? Kasi again mas maganda na ba ngayon kung talagang ito'y tutulugan na lang ng 19th Congress, mas mainam na hindi magsimula yung initiation para technically sa 20th Congress you can file another impeachment complaint dahil baka noon iba na ang atmosphere, iba na ang sitwasyon sa politika. Na baka po sa 20th Congress, makapagsimula kayo ng panapagong filing at magkaroon na po ng initiation and process. O gugustuhin pa rin po ninyo na ito'y ma-initiate na and you will have the ban ng 1 year. Ano po ba ang inyong legal dito strategy? Manong, for the legal strategy, ang binabalikan ko po dito, yung position po ng ating mga citizen complainants. Yung akbayan po as endorser, ginagawa na po natin yung ating tungkulin. I-endorse po natin yung complaint na ilalapit sa atin ng mga civil society, religious, and academic leaders. Sa dulo po, whether the House of Representatives takes on yung regular route or the fast track route, ito po ay nasa House leadership. Pero sa atin po kasi, ang position po natin, yung pag-hold accountable sa ating po mga government officials, dapat lagi itong ASAP. Dapat lagi itong urgent. So, sa amin po, ganun pa rin ang position natin, to hold VP Sara accountable para sa kanyang pang-abuso sa kapangyarihan, dapat gawin ito sa lalong madaling panahon. So, we maintain that position, Manong Ted, na hopefully, within the 19th Congress, ay magawa itong prosesong ito. Okay, sige po. At ginagalang po natin po ito pong inyong pananaw po at sagot sa ating pong katanungan. Sige po. So, sir, again, pupunta ba kayo sa SecGen's office para mag-follow up po dito po sa inyong complaint o paano po? Tayo po ay patuloy naman nagpa-follow up dun sa action ng House leadership on the impeachment complaint. Hindi po tayo na magpapahinga sa pag-follow through dito. Kasi when we endorse the complaint, we made this commitment to the complainants na nagmaster din naman ng pambihirang courage to stand up and file the first impeachment complaint. Ito po ay ating moral obligation sa kanila. The same way na ang House of Representatives may moral obligation po sa ating mga kababayan. Opo, sige po. Okay, sige. Anyway, Congressman, meron pong inilabas na papel si Congressman Ungab, dating Committee on Appropriations Chair. Sinasabi nga na yung pong BICAM report ay may mga blanco na mga provision. Ito ho ba'y inyong kinakatigan? Ano po ang inyong informasyon dito, Congressman? Kahapon po, na-review din po namin kasi sinasabi po nila na meron na po kaming nakuha yung individual members na House of Reps na physical copy of the GAA. So that we are checking now, Manong Ted. So wala pa kayong informasyon? Wala po kami informasyon. Apo, hindi nyo mako-confirm ito o
Hindi pa ho, kasi hindi niyo pa ho ito nakikita na may kopya ho kayo? Yung physical copy po, hindi pa po namin nakikita kahit everyday po akong pumapasok sa session, Manong. Oo, kasi Kasi ang sinasabi po nila ay nakuha daw po dun sa mga present during session. Congressman, ano po ang inyong boto sa budget bill nang ito po'y inaprubahan po noong pong 11 ng Enero? Ayan. December. Ano po ang inyong naging boto po doon sa pagsalang po ng Bicameral Conference Committee report ratifying the proposed budget? What was your vote? Yes. Simulan po ang kwento ng nung araw na tayo ay nag-take ng oath noong September 25. So, nung araw din po na yun, nagbotohan po ang House of Representatives sa budget. No? So, on the last day, bumoto ang House of Reps at ako ay nag-oath after yung vote na yun. So, hindi po tayo nakaboto doon sa unang round ng voting September 25. Hindi, Congressman. Opo, I'm talking about the votation done last December 11. Opo, Manong Ted, if you may let me complete my kwento, Manong Ted. Kaya para lang po ma-build yung ating protesto kung bakit ganun po yung boto natin nung dumating po tayo sa vote noong December. Ang boto po natin ay tayo po ay nag-abstain kasi hindi po tayo naging bahagi ng prosesong ito ng GAA for 2025, Manong Ted. Ayun. So abstain po on record ang inyong vote. Yes po, Manong Ted. Okay, opo. Because if you noticed, no, di ho ba but you were present during the deliberation po dito pong yung ratification ng BICAM report on the budget, di po ba? You were present, right? Okay, you were present. Yes, Manong Ted. Opo. Hindi ho ba diyan sa Kamara, lagi ho kayong may advance copy ng order of business, di po ba? Sa bawat araw po ng plenary session, no, may order of business. Opo, at nakalagay nga doon yung mga aaprubahan yung panukala, kasama po dito yung ratification ng pambansang budget. Yung po sinasabi na kung may kopya ka ng BICAM report is physically impossible na maibigay sa inyo ng House leadership kasi you have to print thousands of copies, di ba? Pages. Po ito. Opo. Right? Kaya nga, during the ratification nito, bumoboto ka nang hindi mo man lang nababasa pinagbobotohan mo, di ba? Manong Ted, select po natin yung ating pong storage kasi meron pong online na process po ng pag-disseminate ng both order of business, kasama po dyan yung journal. Wala po doon yung copy. Kaya nga po, malino po na yung naging boto natin yung na yun is to abstain kasi nga po, unang di tayo bahagi ng budget process. Yes, you said that. We understand. Congressman, alam na po namin na kayo po'y dumating lamang nitong September, hindi ho kayo bahagi ng budget process, na hearings, etc. But my point is, nung panahon po na pinagbobotohan po ito, ng Kongreso lower house to ratify or not the BICAM report, mismo po sa online ng Kamara hindi pa available yung BICAM report. Tama po? Do you confirm that? Yan po yung aking nakita po mula po sa ating pag-check. Tama. As of checking yesterday. Tama di po ba? Kasi po yung Congressman, opo, kaya natin pinag-uusapan to para maintindihan ng taong bayan kung ano pong uri ng pamamalakad na nangyayari sa mga pag-aaproba ng napaka-importanteng panukalang batas. Dati-rati po kasi na hindi pa online yan, yung mga order of business na yan, hard copy, ang papel. Dito po kasi ngayon, online na. So my point is, nakakalendar yung ratification ng budget, pero ikaw na naandoon present sa hearing, wala kang kopya. Hindi mo alam kung ano ang laman ng pinagbobotohan ninyo. Di po ba ganon? Kaya po tayo manatay isang dahilan po yun. Kaya po tayo dito po sa ratification na ito. Opo. Just to answer my question, sir, please. Walang available copy ang mga kongresista nung BICAM report nang ito po'y pinagbotohan nila to ratify or not, di po ba? Manatay din po ay as far as I know and as far as I am concerned. Wala ano po?
Yan po yung aking karanasan. Opo. Para Klaro. I know as a fire advisor. Opo. Para lang humalaman natin na boboto ka, blind ka eh. Right? Blind ka eh. Paano ka boboto sa isang importanteng panukala na hindi mo man lang nasilip? Kaya nga yung sinasabi ng mga insertions, mga pagbabago, doon na nga po iyon ang sinasabi ho dito na nangyari, di ba? Opo, kaya po nga, ang nangyari ngayon, may naglalabas na mga sinasabing blanco yan. Gusto namin malaman, yung blanco na yun, kailan nakuha yung kopyang yun? Kung the fact na during the actual voting day, that is December 11, opo, wala pang available copy even online. Di po ba, Congressman? Wala po akong access at that point. Opo. Yung bang walang access, ikaw lang? O sa buong kamara yon na kapwa niyo kongresista po wala pong access dito po sa online copy nito pong soft copy po ng BICAM report? I cannot speak, Manong Ted, for the other members of the House, pero yan po yung aking karanasan. Kaya sinasabi ko as far as I know, as far as I'm concerned, during that point po, wala po tayong access. Okay, sige po. Salamat po na marami sa inyo pong panahon sa aming pong programa, Congressman Percy Sandanya ng Grupong Akbayan. Salamat po, sir.